Sa mundong ating ginagalawan, may mga bagay tayong di maintindihan. Paano mga kagantimpala? Tuloy na natin ang kwento. Nagpaalam na siya dito na haharapin niya ang nilalang na yun. Bagaman may takot siyang nararamdaman sa kanyang sarili, pinilit niyang lakasan ang loob niya para sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Habang yakap-yakap niya ang kanyang asawa, nagwika naman siya dito ng, "Huwag kang mag-alala, Marites. Magiging maayos rin ang lahat. Isa pa, may tiwala ako sa aking sarili na mapapaslang ko ang demonyong iyon." Tanging pagyakap lang naman nang mahigpit ang ginawa ng asawa niya habang umiiyak yun. "Miguel, mag-iingat ka ha. Hihintayin ka namin ng anak mo." At nabalot nga ng nakakalungkot na emosyon ang tahanang iyon. Matapos na nga ang lahat, dahan-dahan na ngang naglakad si Miguel. Bit-bit ang kanyang punyal, nayari sa tanso. Nang papalabas na siya, bigla siyang nakarinig ng isang boses. Ayon kay Miguel, na kung hindi siya nagkakamali, boses yon ng kanyang lolong matagal nang namaalam. At nagwika ito sa kanya ng, "Miguel, dumating na ang itinakdang araw ng iyong gagampanang tungkulin. At ang mahiwagang punyal na hawak mo ang magwawakas sa lahat ng kasamaan. Tumungo ka sa lugar na pinanggalingan natin at hanapin mo ang mga dati kong kasama." Si Miguel naman, nabigla sa lahat ng mga pangyayari. Gawa ng kinakausap siya ng kanyang lolo na wala namang katawang buhay. "Ano ang mga nangyayari?" wika niya. Maya-maya pa, di niya na nga narinig ang boses ng lolo niya. Noong mga oras na yon, pinagpapawisan siya gawa ng buong buhay niya. Ngayon pa lang siya makikipagbuno sa isang nilalang na mas malakas kaysa sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mga oras na yon at nanalangin. Maya-maya pa, pagmulat ng kanyang mga mata, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Ramdam niya kasi na yung punyal na hawak niya, binibigyan siya ng kakaibang lakas. Alam niya na sa punyal yun ang gagaling. Gawa ng ramdam niya ang biglang pag-init nito. Pansin niya pa na yung kabang nararamdaman niya biglang nawala. Noong mga oras na yon, muli niyang nilingon si Marites at sa katuluyan siyang lumabas. Paglabas niya, bumungad sa kanyang harapan ang isang nilalang na nakatuwad. Puno ng langis ang buo nitong katawan. Mahahaba ang mga paa at braso, habang nakaluwa ang mahahaba nitong dila. Pansin niya pa na halos butot balat na rin ito. "Kumusta, Miguel? Handa ka na bang harapin ang iyong kamatayan?" Matawa-tawang wika nito habang patuloy na naglalaway. Di naman umimik si Miguel ng mga oras na yon at seryoso niyang pinagmamasdan kung kailan aatake yung nilalang. Alam niya kasi na nililinlang lang siya nito. At isa pa sa iniisip niya, nasa unting pagkakamali niya lang.
doon na matatapos ang kanyang buhay. Maya-maya pa, biglang tumalo ng napakalakas yung nilalang, papasugod sa kanya. Habang nagwiwika ng, "Katapusan mo na, Miguel." Nung nasa ere yung nilalang, pansin niya na parang napakabagal nung bumagsak sa lupa. Siyempre, umiwas na siya agad doon sa pag-atake ng nilalang. Nung bumagsak na nga ito sa lupa, pansin niya na muli na namang bumalik sa normal ang lahat. Nang biglang nanlaki ang mga mata ng nilalang nang makita siya nito na nandoon sa dati niyang pwesto. Kumbaga, nagkapalit sila ng pwesto nung mga oras na yon. "Anong ginawa mo, Miguel? Paano ka napunta Kanina..." Biglang napatigil sa pagsasalita yung aswang nang masilayan niya ang punyal na hawak-hawak ni Miguel. At muli itong nagwika ng, "Ang punyal ni Pedro na lumipol sa maraming uri ng aswang. Sabihin mo, Miguel, saan mo nakuha? Di ako papayag." Napansin ni Miguel ang pagkabahala ng nilalang na yun doon sa punyal na hawak niya. Nang biglang tumakbo yun papasugod sa kanya. Ito na naman, muli na namang bumagal ang takbo ng oras. Sa isip-isip ni Miguel, ito na ang pagkakataon niya para mapaslang yung nilalang na yun. Kaya mabilisan niya itong sinugod at inundayan ng saksak. Wala namang nagawa ang nilalang na yun, kundi pagmasdan ng punyal ni Miguel na papatay sa kanya. Maya-maya pa, bumalik na nga ang lahat sa normal. At tuluyan na ngang bumagsak ang nilalang sa lupa nang wala ng buhay. Nagulat pa si Miguel nang biglang naging kulay itim ang usok ng bangkay ng aswang at tuluyang naglaho. Matapos ang mga kaganapan, agad naman siyang pumasok sa tahanan nila at niyakap si Marites na kanina pang naghihintay sa kanya. Laking pasasalamat naman ng asawa niya at walang nangyari sa kanyang masama. "Huwag kang matakot, Marites. Di ko hahayaan na may mangyari sa inyo ng anak natin." Inilahad niya rin sa asawa niya na wala na yung nilalang na nang aaswang sa kanila. At kung may aaligid man, di siya magdadalawang isip na paslangin ng mga yun. Pagsikat ng bukang liwayway, agad naman siyang nag-asikaso ng mga kakainin nila sa umaga. At habang nagsisibak siya ng kahoy, muli niyang naalala ang mga nangyari kagabi. At napansin niya ang lakas ng punyal. Nasa tuwing sasapit ang 5 minuto, tumitigil ang pagtakbo ng oras. 1.5 minuto naman ang epekto nito at babalik uli yun sa normal. So yun, hanggang dito na lang muna tayo mga kagantimpala. At isusunod na rin natin yung part 3 nito. Sana magustuhan nyo ang kwento. At salamat sa mga nag-subscribe ng dito sa channel ko. Nako, napakalaking tulong po nun. At sana yung mga kwento ko magustuhan nyo. So paano? Yun lang mga kagantimpala. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.